QC is a healthy, safe, and honest city. Patuloy na nakikiisa ang QCitizen sa Car-Free, Carefree Tomas Morato kung saan nagkaroon ng Zumba, jogging, mga larong Pinoy at iba pa. Isinagawa sa Quezon Memorial Circle ang Unity Walk, Interfaith Rally, and Peace Covenant Signing event na dinaluhan ng iba-ibang sangay ng gobyerno, election watchdogs, religious leaders at mga lokal na candidate para sa darating na eleksyon. Layo ng pagtitipon na mapanatiling ligtas, may pagkakaisa at maging matagumpay ang magaganap na eleksyon. Nakiisa ang mga kawani ng pamahalang lungsod sa idinaos na banal na misa para sa dalaw patron ng Our Lady of the Annunciation. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalaw ang mahal na ina ng anunsasyon sa City Hall na mula pa sa kanyang parish shrine sa Barangay Tandang Sora. Sa QC, innovation is for everybody. Binisita ng media team ng provincial government ng Marinduque ang Quezon City Hall para sa benchmarking activity sa Public Affairs and Information Services Department. Ibinahagi ng PAISD ang kanilang best practices para sa mas mabilis at epektibong paghahatid ng impormasyon sa publiko. Sinamahan din sila ng PAISD sa pagbisita sa ABS-CBN Broadcasting Network, People's Television Network, Philippine Information Agency at Presidential Broadcast Service. Malugod na tinanggap ni Mayor Joy Belmonte ang pagbisita ni Danish Ambassador His Excellency Franz Michael Melvin kasama ang mga opisyal ng Novo Nordisk. Pinag-usapan ang pagpapalakas ng mga programa laban sa mga non-communicable diseases, partikular na ang pagtugon sa malnutrisyon, obesity at mental health issues. Nasa 409 na nakapagtapos sa Digital Beauty Academy na binubuo ng Quezon City University students, solo parents, persons with disabilities at mothers of PWDs. Sinanay sila sa hair care, skin care at makeup, financial literacy at pati sa paggamit ng TikTok at iba pang social media platform. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga tauhan ng ating District Action Offices at QC Engineering Department para magsagawa ng declogging, repair, clearing at construction operations sa iba-ibang lugar sa lungsod. Nakipagpulong si Mayor Joy Belmonte sa mga opisyal ng Barangay San Vicente para alamin ang mga problemang kinakaharap ng kanilang komunidad. Mas pinalawig pa ng Quezon City Government ang kaalaman ng mga urban farmers sa pagsasaka at pagtatanim sa isinagawang Agriculture 101 Orientation. Ibinahagi ng lokal na pamahalaan ng Gender and Development Programs orientation sa mga leader at kinatawan ng iba-ibang civil society organizations sa lungsod. Dinaluhan ito ng mahigit 1,000 kababaihan, TODA members, God focal persons, solo parents, kabataan at senior citizens. Malugod na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng pagdating ni House Deputy Speaker at Las Piñas City Representative Camille Villar sa Quezon City Hall. Formal nang nanumpa si Mr. Arnel Agpoon bilang punong barangay ng Barangay Project 6 kung saan nagsilbing inducting officer si Mayor Joy Belmonte. Nagpulong si Mayor Joy Belmonte at Foundever upang pag-usapan ang iba't ibang programa at pakikipagtulungan sa pamahalang lungsod. Binigyan din si Mayor Joy at ang Quezon City ng Plaque of Appreciation. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Joy Belmonte si Quezon City Regional Trial Court Judge Bianca Magno. Tiniyak ni Mayor Joy na bukas ang pamahalang lungsod sa pakikipagtulungan sa mga korte sa QC upang itaguyod ang karapatan ng mga mamamayan at tiyakin ang hustisya para sa lahat. Malugod na bumati sa QCitizen sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Representative Edvic Yap kasabay ng kanilang pagbisita sa Quezon City Hall. Nagbigay inspirasyon si Representative Tulfo sa mga kawani ng pamahalang lungsod upang patuloy na makapaghatid ng dekalidad na serbisyo. Eid Mubarak! Sama-samang naghandog ng panalangin ng mahigit 15,000 Filipino Muslim sa Quezon Memorial Circle bilang bahagi ng pagdiriwang ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan.